nandito kami ngayon sa Ninoy International Airport at papunta na po kami ng Bicol. Hi, Raiden! Oh, hello! Ayan. Let's go! Let's go! Come on, come on! So, dala ka pala yung... Yan. And my outfit for today is Froggy Yahab. Hindi, mamaya na lang ulit. So, ayun guys, nag-voiceover na lang ako. Papunta na kami ngayon sa Gate 131 bound to Bicol. Kasama ko pala ang aking anak at ang aking asawa. Na-invite kasi si Bay ng lolo niya to celebrate with him sa 65th birthday niya. Dito tayo ng kaplan. Adi witness na lang namin. Ano sabi? No, bakit na si? Click the arrow. Ganito ay radio. Here's the oxygen. Oxygen. We are now Open it. cabin crew. So, ayun na nga, nakita nyo ang aking Junakis. Actually, hindi niya naman first time na sumakay dito sa airplane. Nakasakay na siya noong way back, parang 2022. Papunta kami noon sa Bukidnon. Ladies and gentlemen, we are So, after 45 minutes ay nakarating na nga kami dito sa Bicol. Umalis kami sa bahay, siguro mga 2. Tapos nakarating kami sa airport ng mga 3. Ang flight kasi namin noon ay 4:20 ng umaga. So, ngayon ay hinihintay na lang namin si Bay na mag-disembark sa eroplano. So, ayan na nga siya. And habang naglalakad nga po kami at nanonood po kayo sa video ay konting story time lang. Okay. Alam nyo ba na ang flight na to ay very unexpected? Yes, kasi nag-book kami 1 month before. So, imagine ninyo kung gaano kataas yung rate na yon. Salamat po talaga sa lahat ng blessings ni God. Kasi sabi ko naman sa inyo, yung unexpected na yan ay magiging sakit sa bulsa. Pero dahil po sa Kanya, binigyan niya po kami ng kakayanan para makapunta sa event na ito at syempre, mag-enjoy. Welcome to Daraga! Welcome to Daraga. Shoutout nga pala kay Kuya Nonoy, ang pinsan po ni Bay. Siya po ang nagsundo sa amin sa airport. Dito sila ante, si mama. Taga dyan, taga Kamalig. Yan yung origin ng Nieva. Bicol International Airport pala ay located sa Daraga. Tapos yung pupuntahan namin ay sa Barangay Bato, Camarines Sur. Kaya naman, parang nasa 1 to 2 hours daw yung biyahe. Dahil nga medyo maaga yung biyahe ay kailangan muna namin ng isang mabigat na almusal. Kaya naman nandito kami ngayon sa Rice Puto, Yummy Ube, and Plain Makapuno. Tagang trap dito, hindi. Open mo. Basit ba to? At dahil hindi natulog, ayan tuloy, baksak. Bawal na siya magbitbit. Kasi magdidikit na naman yung positive at negative. Ayan kasi, sabing matulog bago bumiyahe. Excited ang bata. Tingnan mo naman, baksak na baksak. Uy! Oh, nakakain na kami lahat-lahat. Ako kasi pumunta yung Kasamahin mo at sa Victoria Bay. Baon ako ng money galing sa Hi, Ma! Baon ako ng kumain. Raiden! Cute! Bye-bye! Ayan, papunta sila ngayon sa kabilang bahay. Dito kami nagsistay. Eh, nakikita ba yan? Ayan, dyan kami nagsistay.
So, ngayon ay pupunta sila sa kabilang bahay. Ganon din naman po kami. Nag-aabang po kami ngayon ng tricycle. By the way, dala ko pa rin po ang bag from Sisidlan and ang outfit of the day ko po ay mukha po ako naglalakad na tao. Ito na lang tayo sa linya. Nakikita nyo ba kung ano yung mga dala ko? Cute, no? Ganito ang mga tricycle dito, no, love? Hindi tayo kasya. So, ngayon ay pupunta na po kami sa bahay ni Lola Ason at Lolo Tony, ang grandparents po ni Bay na nag-invite po sa amin na pumunta dito. Cute! Nakaspay na po kami dito. Open bang ka na lang? Tricycle. Nakagulo yung mayon. Saan na? Oo nga, yun yung mayon, no? Okay, so yung maulap na yun. Ayan. Yun yung mayon. Provincial life. Hi guys, nandito kami ngayon sa Santo de la Bato. Sa San Vicente, Bato, Camarines Sur. Oh, yan. Si Raiden. Oh, hello. Oh, yan. Happy 22nd Bato Fiestas. Dito sa June 14, 15, 16 na. Oh, Ay, ayan, mura oh. si Fe. Kaya meron tayong mga anong tawag dito? Flaglets? Banderitas. Banderitas. Oo, banderitas. Happy 272nd Bato Town Fiesta. So, ayan yun na. Nakikita nyo. Yan. Viva Santissima Trinidad, Via Señor Santiago. Ah, Viva! Hey, that mountain? which mountain, anak? Yung yung... You know? Yung volcano. Nasa na yun? Siyempre, Saan nga tayo dumaan nun? Hindi ko alam. Parang diretso lang, love. Tapos, di ba may crossing? Oo. Yun lang. Yun lang yung natatandaan ko. There's a Parang crossing. isang ikutan lang siya eh. If you see a crossing, that means we're here, okay? Ay guys, nga pala, ang ano dito, hindi uso ang mga tricycle na di motor. Di ano pala, gas. Ang uso dito yung parang ganito, yung electric bike na tricycle type from NWOW. Ang dami ko nakikita na naka-NWOW dito. Yung actually yung kaninang sinakyan namin ay NWOW I siya. feel my brain is... OMG guys, pasensya na ang gulo ng videos ko. Ngayon ko lang na-realize na kanina nasa padjak lang ako. Tapos nasa kotse na. At tapos eto na nga, nagbubukas na ako ng gate papunta sa bahay ng lolo ni Bay. Si Lolo Tony at saka Lola Ason ngayon. Puro skip kasi itong videos na to. Hindi naman kasi ako vlogger, pero gusto ko lang talaga i-share sa inyo kung anong nagaganap sa aking sarili. Tulad nga nito, na next na video na sa aking gallery nung nakita ko. So ngayon ay nagpapaligo na ako kay Raiden. At maraming salamat po talaga dito sa Bayong Bag from Sisidlan by Virginia dahil nandito lahat-lahat ng gamit niya. Tulad na lang nung cologne na nakikita nyo na bote. Tapos nalagay ko rin dyan yung powder niya, tapos yung extra damit niya, tapos kung ano-ano pa. Siguro nakita nyo naman yung video ko na what's in my bag using the Bayong Bag. So, yun, panoorin nyo na lang guys. Napaka-spacious talaga nitong Bayong Bag na to. Hindi ka magsisisi. Kahit pumunta ka kahit saang lugar, basta meron ka nito, solve ka na talaga at wala ka talagang maiiwanan. At syempre, nag-skip na naman ako para magmerienda. Hi guys, nandito kami sa Rincon, Nada's Best, Nanay Melis Bulastog. Sari ka pa, sadi ka na sa original, barato na masiram pa. Anong ibig sabihin yan, ma'am? Mura na masarap pa. Mura na masarap. Ayan, kasama ko si Bay, si Raiden, at si ito ang kwek-kweka na pinipilahan ng mga tao dito sa barangay na Buwa. Maraming pulubi ditong naghihingi ng sauce. Gusto.
Asalanso. Malaya. Kung hindi po ako nagkakamali, yang isang buong Penoy, yes, Penoy po ang laman niyan, ay nagkakahalaga lang ng 16 pesos. Tapos, ang kinaganda dito sa kwek-kwek na ito ay hindi makapal yung breading. Tapos, yung breading niya hindi ganun ka-orange tulad ng dito sa Manila. So, ang ibig sabihin nito ay walang masyadong food coloring. Sa sobrang patok nito, alam nyo ba guys, na yung sa lutuan, nagpapatulo pa lang ng oil. Pero kukunin at kukunin na siya ng mga customer. Isa rin sa mga nagustuhan ng mamamayan at tumatangkilik ng Camelis Bulastog ay ang suka niya kasi hindi siya ganun katamis. Talaga namang hihigupin mo sa sarap. Tapos yung sweet sauce naman nila ay very kid friendly. Tapos may mga toppings pa na pipino, meron pang sibuyas, tapos kung gusto mo talaga ng maanghang, meron pang sili na kinrush-crush. Kaya sa mga pupunta dito sa Camarines Sur, wag na wag niyong kakalimutan na mag-visit at dumaan at tumikim syempre ng kwek-kwek ni Camelis. So, ito lang ang mga nangyari sa amin ng day 1. Sa next upload na lang ang day 2. Ayun lang, tapos na diyan. Bye!